Hey guys! Nandito ako ngayon sa Airbnb at mag-isa lang ako. Um, Kagagaling ko lang kanina sa dampa with my family. Tapos, na-realize ko, hindi pa ako kumakain ng anything sweet today. Sorry for yung ingay. Di pa ako kumakain ng anything sweet today, kaya medyo mababa yung blood sugar ko. Tapos nag-crave ako ng chocolate cake, red ribbon. Ayan, guys. So, magmukbang tayo ng chocolate cake. Tsaka ano kasi, malapit na ako mag-35. So, na-realize ko na might as well, celebrate it by myself. Yan, so, meron kasi akong tinarget na amount, purchase amount, para makuha ko yung um, Christmas discount ng Food Panda. So, nag-order ako nitong happy birthday candle. Tsaka, yung ano ko, 35. Mukha ba akong 35, guys? Tsaka, malapit na kasi mag-31 yung kapatid ko. So, ay, 31. Ayan, binili ko na lahat para makaabot ako dun sa required purchase amount. Anyway, ito na guys. Open na natin. Ayan. Iba kasi talaga yung chocolate cake ng Red Ribbon. Namimiss ko dati yung nauubos ko yung isa nilang triple chocolate roll ba yun? Ayan, guys. Best before December 27. Sana? Nakita ba? Nasa Airbnb ako currently. Kasama ko mga pusa ko. Yan, pakita ko lang saglit. Tiyanen! Ayan. Tsaka yung isa ayun o. Nagtatago. Loft type tong Airbnb na to. Niiyak yung pusa. Made special and delicious. Sabi. Okay, seal is broken. Unboxing tayo ng cake. Ano lang to? Magkano ba to? Ito guys, 609. Ito yung pabilog, hindi yung dedication cake na usual na binibili. Kasi maliit lang yung space doon sa fridge. Ayan, ang bango siya. Oh my gosh. Can't believe ako lang mag-isa kakain nito. Yan guys, magmukbang tayo niyan. Oh my gosh. Kanina ka pa to. So, dahil mag-isa lang naman ako, kakainin ko siya with spoon. Hindi na ako mag-slice. Oy, Mingming, wag kang tatalon dito sa... Ay! Nako! Ayan, pakita ko yung pusa ko. Andun sila. Curious. No, curious. Nakatingin lang. Ayan. Ayan. Nanonood sila sa vlog. Ayan guys, it's so yummy. Ay, kita yung basura ko dun. Ay, ba't ganun? Dito na lang. Kita kasi yung CR. CR ba? Ayun.
Baba natin konti para kita yung chocolate cake. Nakalagay, best before November 27. Yum. Okay. Let's try. So, ganyan lang. Kakainin ko lang siya ganito. Tignan natin kung... ang tagal ko na kasi hindi nakakain ng red ribbon na chocolate cake. So, let's see kung andun pa rin yung nostalgia. At worth it ba na gumastos ako ng 600 for a chocolate? Ay, hindi ko pala na yung happy birthday. Hayaan mo na. Sarap guys. Sarap. Lagay ko lang yung 35. Kasi 35 na ako. Let's celebrate. Kahit mag-isa lang tayo. Self-love, guys. Umabot na ako sa ganitong edad na I don't care kung may kasama ako o wala. Kasi I'm my own ano ba yung sasabi ko? I'm my own company. I enjoy my own company. At ayan. Ganyan. Charan! Red ribbon cake. Yummy, 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 yummy. Nice. Okay, let's eat. Hindi na ako magka-candle. Ay, hindi ko na, sisindihan yan. Pero, yes, let's eat. Mukbang. 35. Oh my gosh, I'm 35. Yeah. Red ribbon. Baka naman, red ribbon. Diabetes naman naabuti na. Iba talaga. For some reason, mas gusto ko ang red ribbon kaysa sa Goldilocks. Yum, 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 yum. Grabe, ilang calories kaya? Come eat chocolate cake with me. No, FYI lang. For the past 3 years, resident ako ng Australia. At umuwi ako every December para mag-spend ng Christmas dito na Philippines. Kahit sobrang busy sa NAIA, kahit sobrang mahal ng flight, talagang I try to make a way para makauwi. Kasi, wala lang. Ang lungkot kasi ng doon, ng Christmas doon, parang, sarado lahat ng malls during Christmas. Tapos, usually, people just spend Christmas with their family, sa bahay lang. Barbecue, sa backyard. Paano kung hindi mo naman kasama yung family mo, di ba? Pwede naman sumali ka sa Christmas party ng ibang mga Pinoy. Pero paano kung wala kang friends dun? Basta ako, wala lang. I try to make time para pumunta dito. Tsaka kasi sa work ko,
sa accounting firm, usually talagang nagko-close sila ng 2 weeks Christmas break. So, kung ganun din kahaba, kung wala ka namang gagawin sa Australia, ano na lang, uwi na lang. Isang mahabang uwi. Tapos, since mahal ang flights from Australia to other countries, pwede ka rin international, oh my gosh, nagzoomies yung mga pusa. Oh my gosh. Yan. Then, chocolate cake. Iniisip ko kung meron akong na-try na chocolate cake na kasing sarap nitong Red Ribbon. Wala akong maisip. Tsaka sa price, yung price point nito, syempre naman, pesos to Australian dollars. Mas mahal talaga dun. Sarap, guys. Hindi lang mukhang may dent, pero nakakain ko naman na siya. Ay, yung DJA ayaw mag-ano. Ayan. Yummy! Kung currently mag-isa lang ako dito kasi ang liit ng Airbnb na to. Na-stress ako nung pumunta kami dito. Kasi ang ganda sa pictures, mukhang malaki. Pero pagdating namin dito, oh my gosh, dapat patagilid ka lagi maglakad. Tapos, basta masikip siya, ang hirap makagalaw. So, ayoko nang bumalik sa loft type na condo. Every time pala na umuwi ako ng Philippines, tinatry kong mag-book ng Airbnb. Iba't ibang areas, nag-try na ako sa malapit sa amin, sa bahay namin. Tawag Harbor Park Residences. Maganda siya. Katabi ng Ilog Pasig. So, overlooking siya sa ilog. Tapos yung amenities niya, parang maganda rin. At malaki yung rooms. Tapos nag-try na rin ako sa BGC. Mga times 2 siguro yung presyo niya sa normal na binubuko. Tapos, wala ring mga restaurants or fast food na mumurahin doon. So, tsaka yung mga kasama ko sa building, mga mayayaman, medyo intimidate ba? Ganun. Pero dito, I don't think babalik ako dito kasi maganda siya sa pictures. Pero yung pictures mukhang outdated na kasi mukhang kailangan na ng maintenance nitong lugar. Yung mga yung mga paint nag-chip na, tapos yung hindi ko na lang sabihin kung saan to, basta sa Mandaluyong siya. Malapit sa Maysilo. Kasi previously merong Tiangge sa Mandaluyong City Hall. Pero ngayon kasi wala. So, walang ganap dito. Pero, na-stress talaga ako dito pagdating ko dito kasi 2 weeks ako dito, guys. Tapos, ang ingay pala kasi malapit siya sa kalsada. Kahit nasa top floor ako, rinig na rinig yung mga ambulansya, yung busina ng mga kotse kasi katabi lang niya yung kalsada. Yun, sabi ko pa naman, ay baka magustuhan ng mga pusa dito kasi tahimik. Pero maingay, guys. Pero gusto nila dito kasi, umakit sila sa loft. Wala kasing ganito sa bahay namin, 1 floor lang. Ayan, tontuwa sila, nagzuzoomy sila. Ay! Ay! Ayan, pakita ko sa inyo yung pusa. Yan,
Oh my gosh. Ayun yung isa. Akyat siya dun. Yan. Ano sila? Akyat manaog silang ganyan. Maganda sa picture tong lugar. As in. Pero, expectation versus reality tayo. Yan. Parang, siya? Bachelor's pad. Pero kung magstay kayo dito ng long term for, ewan ko, hindi. At kung may kasama kayong, kunwari, ako yung mama ko kasi usually sinasama ko sa mga staycation ko. Mama ko tsaka kapatid ko. Mahirap kung maraming tao dito. Akala ko nga kapag nagkaroon ako ng loft, doon ako sa loft, may privacy. Pero, sobrang liit niya guys, as in. Hindi ko alam kung ilang meters squared to, pero anyway, yeah, pang isang tao ang loft type condo. So, naisip ko rin kasi, what if bumili ako ng condo unit? Since nagwo-work ako sa Australia, wala naman akong family, wala akong kids, wala akong pinagkakagastusan. So, inisip ko, kuha na ba ako ng property? Saan ba? Sa Australia o dito? At anong type? Itong condo kasi very, efficient. Pwede mo siyang gawin na Airbnb at paupahan. At malapit sa lahat ng bagay. So, kung kunwari, uwi ako, magbabakasyon ako dito, pwede ako magstay dito for a while, tapos kapag wala ako dito, ipaparenta. Kaso kasi, hindi rin biro yung cost. Tsaka, katulad na tong unit na to, akala ko bago sa pictures, yung pala laspag na. Parang, ilang beses na nirepaint yung walls. Yeah. Anyways, we live and we learn. Yeah. 35 na tayo, guys. Hindi talaga ako sanay small talk. Hindi ko alam ba't bumili ako ng Osmo. At mag-vlog. At may mic pa ako. Hindi man ako talagang content creator. Naumay na ako, konti pa lang nakain ko. Signs of aging yata to. May masarap. Tsaka gusto ko din makita yung buhok ko sa camera. Parang gusto ko siyang ipakulay. Kasi sobrang light na blonde niya currently. Malagyan ko ng pink or brown. To more years. Minsan, dami kang reklamo. Ang hirap ng life. Tapos yung mga nangyari pa sa Philippines, oh my gosh. Parang nakaka-depress kasi hopeless. Parang nananalo ang kasamaan. At yung mga honest, hardworking people, sila yung victims. At hindi, parang, ewan ko, basta. Yung flood control issue.
Di ba? Isipin nyo, parang kahit anong hard work ang gawin mo dito sa Philippines. Isang ano lang, um, isang typhoon lang or isang, ang tawag sa ganun, force majeure. Ano ba yan? May ganun lang, wala na. Babay na. Yun nga, yung nakaraan na floods sa Cebu, di ba? Ang daming inanod na na kotse, tapos yung properties talaga nalimas yung mga ari-arian. At never nila na-expect yun kasi never naman binabaha daw dun sa Cebu. So, dapat, pag magstay ka sa Philippines, dapat talaga buo ang loob mo. Sobrang habang pasensya ang kailangan dito. Yan, kaya, na lang. Minsan parang ayoko na lang manood ng news kasi nakaka-depress siya. Pero, habang may buhay, may pag-asa. So, another year, 35 na tayo. For me kasi itong 35, ano siya eh, another milestone. I'm not sure kung tama, pero I think 70 years old ang average lifespan ng mga tao. So 35 is midpoint na. And it makes me reflect kung paano ko ba ginamit yung first half ng buhay ko. Yun, nag-focus ako sa career. Wala pa akong family, wala akong anak. At hindi ko napapractice yung hobbies ko, yung mga gusto ko talagang gawin. Kasi, ano ba ginawa ko? Study. So, ang focus ko lang dati talaga is makapagtapos. Napunta ako sa accountancy, hindi ko naman yun plano talaga. Naghanap lang, parang ang akin lang talaga nung time na yun is gusto kong mag-study ng college. Tapos, naalala ko niyan, hindi ako natanggap sa UP quota course kasi ang gusto ko yata nun accounting din. Kasi pag nag-apply ka sa UPCAT, papapiliin ka ng dalawang main choice mo na campus at dalawang main choice na course each. Ang pinili ko yata quota course. Ewan ko. Marami kasi silang basis doon, yung grades mo nung high school, tsaka yung UPCAT scores. So, ayun. Parang nauwi yata ako dun sa UP Manila, tapos English course yung nakuha ko. Hindi ko maalala kung anong English language something. Tapos, wala, nun eh. Parang too late na. Hindi na ako nakapag-apply sa UST, sa FEU, hindi. Nag-apply ako hindi ako nakapag-apply ng Ateneo. Nakapag-apply ako sa DLSU. Pero, natanggap ako sa accountancy course, pero walang scholarship. At guys, nung time na yun, sobrang struggling kami financially. So, walang sa akin ng Lasal. Parang
hindi ko na naisip na ituloy yung sa Lasal. Tapos, nag-apply din ako nun sa isang, um, nalimutan ko rin yung name ng campus eh. Pero, ang course is animation. Nakapasa ako dun. Pero, hindi rin siya scholarship. Tapos, medyo lume-level sa Lasal yung tuition fee. So, alam ko rin na hindi to feasible. Tapos, nag-search ako ng kung ano pa yung mga pwede kong applyan na schools. So, nakita ko UE. Kasi, yung dad ko sa UE siya nagtapos. UE Manila, Recto. Tapos, iniisip ko anong course ang, anong course yung specialty nila. Tapos, yun, nakita ko sa Gaia Online, guys. Parang Reddit siya, parang, basta nung sinaunang panahon, para siyang Reddit, na pwede kayong gumawa ng, avatar, tapos, pwede kayong mag-post sa mga forum, ganyan. Tapos, ayun, nakita ko, UE, ang specialty niya ay accountancy at dentistry ba? Basta nag-focus ako nun sa accountancy. Tapos wala lang, tinry ko lang siya. As in, tinry ko lang. Tapos nag-sit ako dun sa exam. Tapos after na exam, sinabi sa akin, ang taas ng score mo, pwede kang mag-proceed to another exam for scholarship. Ang tawag, UE Tanyanki. Kasi under siya kay Lucio Tan, yung businessman. So yun, na pumasa ako. Like, syemay. As in, full scholarship with allowance pa yan, monthly. Parang na-receive ko yung news nung graduation ko nung dun sa Mandaluyong Science. So yun, dun ako napunta sa UE. Since win-win siya eh. Isipin mo ba naman, accountancy na yung accountancy kasi talaga yung first choice ko. And then, yun, tsaka computer science yung choices ko dati nung high school. Pero yun. Parang, nung time na yun, go with the flow lang ako. Ano lang yung pinakamagandang option na